Intriga lang. Ganito inilarawan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang bali-balitang impeachment o pagpapatalsik ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Nakausap na raw mismo ni Tulfo ang party leaders hanggang kay House Speaker Martin Romualdez. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Wala eh. Hindi yan natakel. Walang pinag-usapan. At saka baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino man yan. Sa panayam ng programang Storycon ng One News kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibinunyag niyang may naririnig siyang nag-uusap na patatalsikin ang pangalawang Pangulo. Alam mo, ngayon, todo deny sila. Pasensya na sa camera, todo deny kayo dito sa sinasabi nitong pinagtanggol nyo. Di ba? Pinagtanggol nyo itong aling to eh. No less than ang anak ng ating Pangulo, pinagtanggol ho ito. Tapos ngayon, itong babae na ito, minamarites kayo. O, pambihira, o. So, alam nyo na. Alam nyo na kung sino talaga pampagulo dyan. Kasi ngayon, dinideny nyo na there is an impeachment plan kay BP Sara. Kasi alam mo, di ba sinabi ko na sa inyo ito noong una pa lang. Bago pa nagsalita ho ito Bago pa nagsalita ito, sinabi ko na sa inyo that there is a plan brewing na for impeachment kay BP Sara. Bakit? Kasi until na nandyan siya, there would be threat against the president. I'm not saying na galing kay Pangulo yung yung impeachment. Hindi, I don't think so. I think it's more on do sa mga bata niya sa baba na gustong sumipsip, gustong lumakas at manatili sa kapangyarihan. Etong mga supposedly susunod. Ay, di ba? Sinabi na natin yan eh. Tapos, biglang nagsalita ho ito. Kasi sasabihin ninyo, marites lang yan, fake news. Kasi kayo, tanggol kayo ng tanggol dito sa nakakadinig na ito. Ano kayo napapakinggan ito? May damonyo kayang bumubulong dito? May mga may mga maritesan, mga chismis dito. Okay. Na baka merong mag-file ng inaantay na lang yung complaint. I don't know where Kong Castro got it. Kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan nanggaling yon. Fake news naman ang tawag ni House Majority Leader Manix Dalipe sa lumutang na issue. Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pagtitiyak ng Kamara kung sakaling may mag-file ng impeachment laban kay VP Sara, bubusisiin itong maigi. Kung nandoon ba yung mga ingredients na violation of the Constitution, treason. Tama naman yung sinasabi nito ni Congressman Erwin Tulfo. Tama naman. Wala namang, as of now, wala. There is no para masasabi natin pwedeng gamitin to impeach VP Sara. Pero ang problema ko ito yung ang kwentong out of nothing nagawa ng kwento tulad nung sa confidential funds. Di ba? Una-una wala namang issue talaga doon sa confidential funds na yun. Bakit? Una-una, the confidential funds na tinransfer sa kanya, galing naman sa opisina ng presidente yun. So somehow, may basbas ng presidente yun. Pero parang bakit biglang naging issue? Ibig sabihin, there is no anything wrong do sa part na yun, pero ba't nagkaroon ng issue? Because may mga sumalsal ng balita. Etong paghingi niya ng confidential fund na bago. Wala naman nung problema supposedly niya nung una. Hanggang eventually, siguro napikon si Tambaloslos, nagkaroon ng issue. So ganito rin ang tingin ko pagdating ko sa impeachment. Ngayon, wala pa. Pero pagka talagang medyo uminit, baka maimbentuhan na naman ako ano-ano yan si BP Sara Duterte. Naku. Magkayong ganyan.
Yung loss of public trust, kung may mga ganon. Pero kung wala namang ganon, then we will just, then Congress will just throw it away, will not entertain it. Nag-ugat ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential. Kita nyo na? Oh, yun ang ugat nun eh. Yung paglipat ng mula sa OP to Vice President sa opisina ng OVP, di ba? Yun yung ugat talaga ng issue dyan. Uy, sandali. Galing ho sa Office of the President yan. Bakit bigla naging issue ngayon? Oh. Don't tell me kasangkot ang Office of the President dito. Di maganda yung ginagawa ninyo. Tahimik pa naman ni Pangulong Marcos, tapos diretso lang kayo. Funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang may naghain ng petisyon sa Korte Suprema para kwestiyonin ang legalidad ng paglipat ng pondo. Ang kaalyado ni VP Sara na si Attorney Harry Roque agad ding dumipensa. Yun ang kanilang magiging basehan. Di kailangan impeach din rin nagbigay. Hindi lang yung tumanggap. Nako. Imposible yan. That is impossible. So, pero alam niyo naman yung mga makaliwang yan, kahit ano para papapansin, no? Ay, ang tingin ko naman po, walang mangyayari dyan. Nako. Medyo baka magkakamali ka dyan, Roque, dahil yung sinasabi mo walang mangyayari. Actually, hindi natin maisip talaga eh. Totoo, alam nyo, wala nakaisip nito na eventually matitibag ang unit team, di ba? Akala natin matibay yun, pero ngayon kitang-kita na natin ang paghihiwalay ng unit team. Tuloy din ang pagtatanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak na si VP Sara. Giit niya, politika ang dahilan ng lahat ng issue. Halata raw na pumoporma na ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Romualdez para sa 2028 presidential elections. Nagpo-posturing ito, they want continuity. Nako po, patay tayo dyan. From the Marcos to the Romualdez as Nako? president, ito nga si Speaker. Nako? Posturing. Kung ang dating Pangulo ang tatanungin, ayaw na niyang tumakbong presidente. Nako, ayun na, posturing. Continuity, di ba? Actually, simula pa lang nung panunungkulan ni Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo yan. Ang plano was Marcos, Romualdez, kasi hindi pa pwede yung anak. Diba? Dahil masyado pang bata. Tapos eventually, supposedly si Amy, tapos yung anak. Para tuloy-tuloy ang Marcos reign. Lupit, ano? Kayo, kung kayo ipayag sa ganyan, di tanggalin na ho natin ang mga Duterte. Naku po. Pero ako, ito, ano ang sinabi ni Pangulong Duterte? Mensahe niya kay kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya, "Huwag ka na lang tumakbo." Tingnan niyo ha. Si VP Sara. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Naku po, patay tayo dyan. Sama naman nun, sabi. Mr. President, huwag nyo naman kaming pabayaan. Alam ko namang hindi nyo kayang tiisin ng mga Pilipino. Sabi niya, huwag na. Huwag ka na tumakbo. Bayaan mo na ang bansang Pilipinas. Gusto ko tuloy sabihin, ikaw kasi Madam BP. Hindi, alam mo, minsan tuloy na natetempa kong sabihin to. Pero ayoko na talagang sabihin.
Pero pwede ko ba sabihin? Natitempt talaga akong sabihin to. Pero sabihin ko na nga. Natitempt tuloy ako sabihin na kasi ikaw, Badang BP Sara Duterte. Kung hindi ka sana nagpabudol, hindi, yun talaga gusto kong sabihin. Sa totoo lang, kung hindi ka sana nagpabutol dyan sa unit team, ngayon, hirap na hirap tayo ngayon sa ganitong sitwasyon. Bakit? Wala na. may nagsabi pa nga sa akin eh. Kasi parang may nagtatanong sa akin. Sabi ko, hindi ko talaga alam po. Ano? Kasi hindi naman ako involved sa any... Sa totoo lang ngayon, wala po akong involvement to any person. Tayo ay ano lang, opinion lang tayo, react lang tayo na react. Pero wala ho tayo involvement to any particular party or politician. Kahit to kay Pangulong Duterte, hindi na ho naman tayo masyado nagkikita. Nagkita lang kami because of the helmet eh. Yun lang, wala naman po. May nagsabi nga sa akin eh, sa tingin mo tatagal tong administrasyon na to? Sabi ko, hindi ko alam eh. Pero kasi may mga nagbabanggit, 2 years, ganyan. Tapos sabi sa akin nung isa, alam mo, pag aantayin pa ang 2 years, baka mas lalo ng imposible. Sabi ko, bakit naman? Ngayon pa nga lang 1 year, ang laki na nalilikom na pera. Yung kapangyarihan talagang unti-unti nang bumabagsak. Diba? I mean, yung haligi, sino ho ba yun? Sila Gloria. Kasi tandaan ninyo, kung yung iba, mga DDS, alam yung 2 years. Ano ho ba yung 2 years na yun? 2 years kung sakaling ma-impeach ang Pangulo, ang papalit yung Vice President, tapos yung Vice President na 4 years na magtatagal, maaari pang tumakbo. Kasi after 2 years yun. Ganun yung nangyari, di ba, kay Gloria? After 2 years. Kaya maraming haka-haka na lumalabas na maybe after 2 years saka gagalaw. Okay? Pero sabi sa ito another perspective from another man na nakausap ko. Sabi niya, alam mo, kung ang mga Duterte supporter alam yung 2 years, sa tingin mo ba hindi alam ng kampo ni Romualdez yan 2 years? Naturalmente, alam din ho nila yan. So, kaya nga ngayon, hindi na nila pinapaabot in 2 years yung kapangyarihan na supposedly magpapabagsak sa Marcos administration.